Hello po, ito meron ako share sa inyo guys. Itong GMA for the box. No power po ito. Okay. Yan. Yan, wala talaga siyang power dyan. Ito guys, pangkaraniwan sa ganitong sira, itong capacitor po ang ano yan, ang problema. Yan. Mayroon na po ako nitong video sa huling, may na-upload na akong video nito. Pero doon, sa video na yon, isang capacitor lang ang pinalitan. Dito, dalawa papalitan natin. Opo, dalawa. Kasi kung nagpalit na kayo ng isang capacitor, tapos hindi nyo napalitan yung isa pa, kasi nawalan ulit ng power, ito. Dito po, papakita ko kung paano nyo gagawin naman sa pangalawang video ko na itong GMA box. Sundan nyo lang po, makikita nyo kung paano. Ito, baklas muna ang case. Yan. Halos common na to sa mga GMA box pag walang power. Auto restart, walang power. Yan, blinking yung display. Okay, yan. Ito medyo madumi ang ating board. Lilinisin ko naman po yan dyan sa video. A few minutes later. Yun. Linis na. Nakita nyo guys, yung capacitor na yan. Madalas talaga yan sa box na to. Ayan. Okay, kunin muna natin ng board, main board. Para matingnan natin mabuti yung parts na papalitan natin. Kailangan munang disassemble natin mga wire. Salamat po sa magsasubscribe sa aking munting channel. Okay, tanggal na. Yan, set aside muna natin yung cover, yung case. Yan. Okay. Papakita ko po dito yung parts. Kung halimbawa nagpalit na kayo ng capacitor, yung lobo na yan. Yan, ang value niyan 16 volts 1000 UF. Yan, tinuturo ko sa video. Kung nagpalit na kayo niyan, tapos hindi nyo pinalitan yung maliit, posible na bumalik uli ang sira niya. Mag no power na naman siya. Kaya dapat, kung papalitan nyo yung lobo, tapos hindi nyo pinalitan yung maliit, isama nyo na yun. Isama nyo na sa pagpalit. Kasi kung mapapansin nyo dyan, hindi naman lobo yung capacitor na maliit. Makikita nyo sa video kung bakit ko dapat palitan. Dapat nang palitan. Makikita nyo yan. Okay, siyempre, bago natin tanggalin, atin munang iunat yung mga paa ng capacitor para pag tanggal mamaya, madali na. Yan, okay. Guys, kung halimbawa kayo magtatanggal ng capacitor, dapat ang gamit yung panghinang
40 watts to 60 watts. Yan ang gagamitin nyo para yung tingga ay madaling matunaw. Lalo na pag tatanggalin yung hinang doon sa parts. Kasi dalawa ang hinang niyan ibabaw at saka ilalim. Yan. Kailangan maganda yung panghinang nyo. Tapos soldering pump. Yan, yung ginagamit ko po diyang pang pump, panghigop. Yan, dapat meron kayo niyan. Para lumambot yung hinang, kailangan nyo muna syempre lagyan. Hinangan nyo muna siya. Okay, yan. Saka nyo naman siya ipump. Kung kayo po yung newbie at ngayon lang kayo napadpad sa channel ko, napanood itong video na ito, ito para sa inyo yung video na to. Reference nyo, guide nyo para sa pagre-repair ng GMA box nyo. Sundan nyo lang po hanggang matapos para makita nyo kung paano gawin o ginawa. Yan, inaano ko yan dyan. Yun na. Dapat meron kayo soldering pump para mabilis nyo matanggal. Gamit ko yung soldering pump. Tsaka para magkaroon siya yung butas niya doon sa pin, mabuhay uli. Para pagkabit nyo mamaya, madali na. Pagkabit nyo ng parts. Yan, yung malaki muna. Dahan-dahan lang kayo guys sa pagtatanggal ng capacitor kasi yun nga medyo sensitive yung ano niyan Dahan-dahan lang, matatanggal nyo din yan. Yun, tanggal na. Ito madalas to guys, itong 16 volts 1000 UF, yan ang madalas talagang masira sa kanya. Nalobo siya, kuya naputok yan, naputok. Tapos lumulobong ganyan. Ayan. Pag nagpalit na kayo nun guys, tapos napalitan nyo na, nagamit nyo na yung GMA box, tapos mga 2 linggo, halimbawa, sira na naman. Ito po ang nakalimutan nyong palitan. Yung maliit na capacitor. Dapat sabay po yan na pinapalitan nyo na pagka lumobo yung isa. Taka dyan, makikita natin, kahit hindi lobo yung capacitor, makikita nyo dyan sa video. Kung bakit dapat nyong i-check o direkta o palitan na agad. Kahit hindi pa lobo, palitan na rin agad. Importante po na pag nagpalit kayo ng capacitor na malaki, palitan nyo na rin yan. Kahit di lobo, basta palitan nyo na para magtagal lang inyong box. Ayan guys, makikita nyo sa video kung bakit kailangan nyong palitan kahit hindi lobo. Ayun guys, parang nag-umido na siya, parang yan may leak na yung capacitor na to. Parang siya, buhangin siya Yan. Nag-leak na siya, leak po yan pagka ganyan. Kailangan ng palitan. Makikita nyo sa ibabaw, kung tataka kayo, hindi naman lobo. Tapos ayaw pa rin mag-on. Yan ang problema, leak siya, nagli-leak. Bakit siya nagli-leak? Bakit ba lumolobo ang mga capacitor? Unang-una po, pagka ginagamit nyo,
hindi nyo binubunot sa saksakan, naka-standby pa rin siya. Kaya ganyan na nangyayari sa capacitor natin. Dapat talaga binubunot siya, as in no power, talagang walang pumapasok na kuryente sa kanya. Yan dito, yan, nakalas ko na, tanggal na dyan yung dalawang capacitor. Papalitan na natin yan ng good capacitor syempre para gumana ang ating unit. Ito na yung aking pamalit. Yung sa dalawang sira. Dito, ikukumpara ko guys yung, yan oh, hindi pa lobo yung capacitor yung maliit. Yan, pero nasa ilalim ang problema ng capacitor pala. Kasi kung magpapalit kayo ng malaking capacitor tapos hindi nyo yan pinalitan, may problema pa rin po ang inyong box noon. Kailangan palitan nyo na rin siya kaagad. Yung maliit na capacitor. Yan guys, oh. Yan. Leak na talaga siya, oh. Ito ang good capacitor. Oh, yun, oh, maganda ang kanyang ilalim. Ito naman ang ipapalit natin sa isang malaki. Okay. Yun. Ang lobo na, tapos yung ating maganda. Good capacitor natin. Okay, ready to install na ito sa board. Katandaan nyo guys, may markings yan sa mga newbie. Meron po yung markings, yung guhit na yan. Doon din po yan sa marking sa board na may puting guhit-guhit. Negative po yan, negative side ng capacitor yan. Yan, lagi nyo tatandaan, huwag kayo magkakamali. Yan, dyan. Yung markings ng negative sa board, doon din. Sa may puting yan, sa may mga guhit-guhit. Pag nagkabaligtad dyan, kabit nyo, naputok yan, pumuputok. Madadagdagan ng sira ng unit nyo. Kaya kailangan, tingnan nyo maigi ang markings. Negative sa negative ang kabit. Yun. Yan, yung markings na yan. Huwag kayo malilito dyan. Dapat tama ang kabit. Guys, kung maghihinang kayo, siguraduhin nyo lang na hindi magdidikit yung bawat paa niya na. Bawat paa ay iwasan nyo magdikit. Kung nagdikit yan guys, magkakaproblema pa ang inyong lalaki sira. Kaya kailangan, pag naghinang kayo, magandang pagkakahinang, naluto maigi ng panghinang nyo, yung tingga. Ayan. Tsaka iwasan nyo magdikit. At huwag kakapalan ng hinang. Sakto lang po para maganda ang kapit. Okay, dito naman tayo sa maliit. Yan. Sundan nyo lang din yung markings ng capacitor at saka nung sa board. Okay. Sakto lang guys yung paglalagay nyo ng tingga sa board, yung paghinang. Huwag yung kakapalan. Kasi pag kinapalan nyo at tagalan, luluwag. Luluwag siya kasi mag-iinit po ang board, matatanggal siya, kakawang. Dapat sakto lang, nakakapit siya doon sa board. Yun. Tapos pag mahaba, putulin nyo na lang. Kung may sobra, putulin nyo po kasi baka sumakit siya sa chassis. Yan, puputok po yan pagka mahaba siya, pag hindi nyo naputol. Kaya kailangan putulin yung excess. Ayan. Yan, yung mga mahaba,
putulin nyo dapat yan. Ayan, double check. Talagang kumapit na. Ayan. Double check nyo guys. Pag kayo ginang, basta huwag nyo lang kakapalan. Huwag nyo pong kakapalan. Okay na. Ano na? Ikabit na natin. Ayan. Yan ang dalawang sira ng GMA box. Kaya ayaw mag-on. Okay. Ready for testing na natin na ito. Okay. Set up na. Yun, dito sasaraduhan na natin ng ating box for testing na po ito. Yan. Kung gagana na ang ating unit. Muli po, kung ngayon lang kayo nakapanood sa aking channel, at kung nagustuhan nyo yung aking tips, tutorials, pa-subscribe na lang po sa aking channel. Pa-comment din kung nagustuhan, pa-share na rin po. At marami pa po akong i-share sa inyo ang video sa mga susunod kong upload. Thank you po. Yan, dito takpan na natin for testing na. Okay. Yan, saksakan na natin unit. Yun na. Nag-boot na siya. Lumabas na ang display. Babalik po yan sa standby kasi galing siya sa boot. Mag-off yan pero standby. I-ano nyo lang. I-power on nyo lang uli para bumalik ang display niya. Ayan. Yun. Okay na po. Salamat po sa panonood sa aking channel. Sana makatulong ito sa inyo. Mag-ingat lang kayo sa pagre-repair. Yan ang ating salarin. Yan ang sira ng ating box. Kailangan guys, pag napalit kayo ng malaki, sama nyo na yung maliit. Salamat!